Isang malakas na sampal ang natamo ni Danica mula sa kanyang asawa. Hindi lang yun ang pagkakataong nasaktan siya nito. Ano na naman ba ang kasalanan ko, Ruiz? Lumuluhang tanong niya. Napaupo siya sa sahig nang biglang kumirot ang kanyang buson. 7 buwan na siyang buntis. Sinong lalaking kasama mo rito? Tanong nito at pinakita sa kanya ang picture na nasa cellphone. Ginupo si Danica ng kaba nang makita ang sarili na nakahiga sa kama at katabi ang lalaki na nakatalikod. Nakayakap sa kanya. Hindi ko maalala. Anya. Sinampal siya nitong muli at sa pagkakataong yon ay napakalakas. Biglang nandilim ang kanyang paligid dahil sa matinding pagkahilo. Nagising sa isang silid ng ospital si Danica. Naaninag niya ang pamilyar na bulto ng lalaki na palabas ng pintuan. Arkin? Sambit niya. Marahan siyang tumayo at hinabol ang lalaki. Hindi nga siya nagkamali. Si Arkin ang kanyang nakikita, ang ex-boyfriend niya na iniwan upang pakasalan si Ruiz. Arkin, sandali! Pigil niya sa lalaki. Nakasuot ng puting polo ang lalaki at itim na denim pants. Huminto naman ito at hinarap siya. Tipid ng ngumiti. Danica, how are you? Naunahan na siya ng emosyon at gustong lumuhod sa binata upang humingi ng tulong. Ngunit naunahan siya ng takot. Napaluhan na lamang siya. Pwede ba tayong mag-usap, Arkin? Pilyong ngumiti ang binata. Ngayon mo lang ako naisip ko usapin after 6 months simula nung iwan mo ko. Hindi ka na ba masaya sa married life mo? Balita ko, businessman at politician ang asawa mo. Siguro buhay prinsesa ka na ngayon. Hindi niya kinaya ang emosyon at humakbang papalapit kay Arkin. Sabalit kung kailan abot kamay na niya ito, ay may magandang babae na dumating. Arkin, nandito ka lang pala. Sabi ng babae. Lumapit ito sa binata at kumapit sa kanang braso nito. Hinahanap ka na ni Mommy, nagising na siya. Talaga? Kamusta siya? Ani Arkin. Tumalikod ito kay Danica at sumama sa babae. Wari kinukuyumos ang puso ni Danica habang nakatanaw sa papalayong lalaki na sobrang minahal niya. Nang maalala ang kanyang sitwasyon, ay nagpa siya siyang tumakas. Simula noong ikinasal siya kay Ruiz ay 1 beses pa lamang niyang nakasama ang kanyang mga magulang. Lumulan siya na taxi pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating ng bahay ay sinalubong siya ng kanyang ina. Anak, bakit narito ka? Natatarantang tanong ng ginang. Napayakap siya sa ina at humagulgol. Ayoko na pong bumalik kay Ruiz, ma. Mamamatay ako ron. Sumbong niya. Inalalayan siya ng ginang paupo sa sofa. Kaya pala hindi ka namin matawagan ng tatay mo. May nangyayari na palang hindi maganda sa'yo. Napaluhan na rin ng ginang. Kinukulong po kasi ako ni Ruiz sa kwarto at tinatago ang phone ko. Salbahe talaga ang lalaking yun. Bakit ka ba niya sinaktan? Anong dahilan? Simula nung nalaman niya na buntis na ako bago kami naikasal, nagbago na siya. Akala ko tanggap na niya yun kasi tumigil siya sa pananakit sa akin. Pero kahapon, sinaktan niya ulit ako dahil sa picture ko na may kasamang lalaki sa kama. Hindi ko naman maalala kung paano nangyari yun. Diyos ko, akala ko naman tanggap na niya ang pagbubuntis mo. Hindi ako papayag na saktan ka pa ulit ng lalaking yun. Hindi sana mangyayari to kung hinayaan niyo na lang ako mamatay sa kanser noon. Nasisi na ng ginang ang sarili. Kinagap ni Danica ang mga kamay nito. Ma, wag po kayong magsalita ng ganyan. Isinakripisyo ko ang kaligayahan ko para maipagamot ang breast cancer niyo at mabayaran ang utang natin. Iniisip ko naman noon na magiging maganda ang trato sa akin ni Ruiz kasi matagal na niya akong gusto. Noong una sobrang bait niya sa akin pero nagbago nung nalaman niya na buntis ako. Huwag kang mag-alala anak. Maganda na ang trabaho ng papa mo ngayon at malaki ang sweldo. Sabi niya uutang siya sa boss nila para mabayaran ng utang natin sa mga Del Rosario. Imposible po yun. Umabot na ng 3 milyon ng utang natin kasama ng nagastos sa pagpapagamot niyo. Ang papa mo na ang bahala sa utang. Ang mahalaga ay makalaya ka sa kalupitan ni Ruiz. Nagtiwala na lamang siya sa ina. Maya-maya ay dumating ang kanyang ama. Malaya ka na sa kalupitan ni Ruiz, anak. Hinuli na siya ng mga pulis. Batid ni Manalo, ang ama ni Danica. Napanatag din siya. Mabuti naman para hindi na niya ako mahabol. Pero paano pong utang natin, Papa? Nabayaran ko na ang utang, anak. Aasikasuhin natin ang annulment mo kay Ruiz. Saan po kayo kumuha ng pera pa? Kabadong tanong niya. Ay, wag mo nang isipin yun. Intindihan mo ang pagbubuntis mo. May budget na rin ako para sa panganganak mo.
Once nanganak ka na, pwede kang magtrabaho sa kumpanya namin. Palagi silang hiring ng admin staff. Hindi siya mapakali at nagduda sa kanyang ama. Pero mas pinili niyang manahimik na lang. 2 buwan lang ang lumipas ay naaprobahan ng annulment ni Danica kay Ruiz. Saktong nanganak siya sa ospital. Kung paano napabilis ang annulment nila ng ganoon ay hindi niya alam. Ang mahalaga na lang ngayon ay malaya na siya. Congrats, may baby boy ka na. Bati ng nurse sa kanya. Napatitig si Danica sa lalaking nakasuot ng puting coat. May surgical mask at hairnet na suot. Mga mata lang nito ang nakikita niya ngunit pamilyar sa kanya. Kinarga nito ang kanyang anak. Pamilyar ang bulto nito. Ang anak ko. Nanghihinang sabi niya. Kinuha naman ng nurse ang sanggol mula sa lalaki at ibinigay sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang lalaking lumabas. Nurse, sino yung lalaki? Doktor po ba siya? Hindi natiis na tanong niya sa nurse. Oo, part-time surgeon. Walang available na doktor kanina kasi naka-lunch break. Busy naman ang iba sa emergency. Mabuti nagmagandang loob si Doc. Tinitigan niya ang mukha ng kanyang anak. Kamukhang kamukha ito ng tatay nito. Napawi ang pagod at hirap niya nang mayakap ang kanyang anak. 1 buwan lang ang pahinga ni Danica at nagpa siya na siyang magtrabaho. Naipasa ng papa niya ang kanyang CV sa kumpanyang pinagtatrabahuhan nito. Punta ka na sa HR office, anak. Nilipat na ako sa private airport ng kumpanya kaya hindi tayo magkikita. Sabi ni Manalo nang maihatid siya sa main office ng kumpanya. Salamat pa, mag-ingat po kayo sa trabaho. Tumango lamang ang Ginoo at lumisan. Pagdating niya sa HR office ng kumpanya ay pinapunta naman siya ng staff sa opisina ng CEO. Nagulat siya pagpasok dahil sinadat na niya roon ang hindi inaasahang lalaki. Arkin? Gilalas niyang sambit nang makita ang ex-boyfriend na nakaupo sa harap ng lamesa ng CEO. Maupo ka muna. Sabi nito pero nakatutok ang atensyon sa laptop. Umupo naman siya sa silyang katapat nito. Napapaisip bakit naging CEO ng isang malaking international shipping company si Arkin, samantalang isang hamak na delivery rider ito noon. Ikaw ba ang CEO? Tanong niya. Nag-angat ng mukha ang binata at tumitig sa kanyang mga mata. Hindi ba obvious? May sarkasmong sagot nito. Nakiusap ba sa'yo si Papa na tanggapin mo ako rito? Umalon ang dibdib ng binata. Hindi alam ng papa mo na ako ang CEO. Baka limot na rin niya ang mukha ko kasi minsan lang naman kami nagkita noon. Gusto ko ang performance ng papa mo kaya sa tubing may ipapasok siyang empleyado, tinatanggap ko. Maluwag ako sa empleyado basta maayos magtrabaho. And hiring you has nothing to do with our past. You can work here like ordinary employees and don't take advantage of our previous relationship. Nagimbal siya. Pakiramdam niya ibang Arkin ang kanyang kaharap. Hindi na ito katulad noon na malambing at palabiro. Arkin, alam kong galit ka pa rin sa akin. Hindi ko gustong saktan ka. Wala akong choice. Enough. Ayoko makarinig ng salita tungkol sa nakaraan natin. Once binanggit mo ulit ang nakaraan natin, tatanggalin kita sa trabaho. Natigilan siya nang manuot ang kirot sa kanyang puso. Tumayo na lamang siya. Sorry, magtatrabaho ako rito dahil kailangan ko ng pera. Pangako, hindi na kita kakausapin tungkol sa nakaraan. Leave your CV here. Pwede ka na magsimula sa trabaho bukas. Sabi nito. Inilapag naman niya sa lamesa nito ang kanyang CV at tumalikod na. Kung kailan paalis na siya ay may pumasok na babae. Yung nakita rin niya sa ospital dati na kasama ni Arkin. Hi dear. Nakangiting bati ng babae sa binata. May bitbit itong pulang paper bag. Ang aga mo naman Sandra, hindi pa ako gutom. Ani Arkin. Mas mabuti ng maaga kaysa late. I will be your assistant today, right? Kahit kumikirot na ang dibdib ay nagawa pa ring lingunin ni Danica si Arkin. Lalo lamang nanikip ang dibdib niya nang makitang nakayakap sa likuran ni Arkin ang babaeng tinawag nito sa pangalan na Sandra. Maaaring girlfriend nito ang babae. Lumabas na lamang siya at doon pinalaya ang luha. Sa loob ng 1 buwang pagtatrabaho ni Danica sa kumpanya ni Arkin ay 1 beses lamang niya itong nakita. Ngunit pagpasok niya ng Lunes ay nasurpresa siya dahil iba na ang kanyang trabaho. Saan po ako lilipat? Tanong niya kay Ella, ang sekretarya ni Arkin. Nag-request si Sir Arkin ng assistant sa opisina niya. Walang available sa ibang department kaya ikaw ang naisip ko. Anito. Pero hindi ba may assistant si boss? Si Miss Sandra? Napangiti si Ella.
Ano ka ba? Ang tagal mo na rito, hindi mo pa alam kung sino si Miss Sandra? Girlfriend ba siya ni boss? Sa halip na sagutin siya ay nabaling ang atensyon ni Ella sa cellphone nito. Sinagot nito ang tawag. Punta ka na raw sa opisina ni Boss Danica. Pagkuha ni sabi nito. Napabuntong hininga siya. Wala siyang choice kundi tanggapin ang bagong trabaho. May binubuhay na siyang anak kaya walang kuwang sa kanya na maging choosy sa trabaho. Pagpasok sa opisina ni Arkin ay naabutan niya ito na nakatayo at nagbobotones ng polo. Napatalikod siya bigla. Sorry, bigla akong pumasok. Anya. Huwag mo akong kausapin na nakatalikod ka. Supladong sabi nito. Pero nagbibihis ka pa. Anong problema? You've already seen me naked before. Uminit ang kanyang muka at lalong hindi magawang harapin ng binata. Bumalik sa isip niya ang panahong na isuko niya ang sarili kay Arkin sa gabi ng second year anniversary nila. Sabi mo ayaw mo ng pag-usapan ng nakaraan. Alibay niya, mapagtakpan lamang ang pagkabalisa. Nakasuot na ako ng damit. Pwede ka nang humarap. Anito. Pumihit naman si Danica paharap dito. Nakasuot na ito ng itim na coat at nakaupo. Ano pala ang magiging trabaho ko rito, sir? Magalang niyang tanong. Marami ng trabaho si Ella at hindi na niya kayang gawin ang ibang trabaho sa akin. Aside from office work, I also work as a surgeon in some hospitals around Manila. Nawindang si Danica. Ang alam niya hindi natapos ni Arkin ng pag-aaral ng medisina. Hindi ba nag-stop ka sa medical school kasi hindi na kaya ng budget mo ang gastusin? Anya. I lied to you. Gusto ko kasing sorpresa ko sa'yo yun once na nagpakasal ka sa akin. I-reveal ko ang identity ko pagkatapos ng kasal natin. Kaso, ibang lalaking pinakasalan mo. Anong identity? Yung shipping company kung saan ako nagtatrabaho bilang delivery rider. Branches lang yun itong kumpanya. At ang kumpanyang ito ay pag-aari ko. Pamana sa akin ng lolo kong American-Chinese. 8 taon ako nung namatay siya. Kaya nailipat ng maaga sa pangalan kong kumpanya na unang itinatag sa China. Nagkaroon ng branch sa New York at Pilipinas. Maaga kasing namatay ang tatay ko. Dahil bata pa ako, inuwi ako ng mami kong Pinay dito sa Pilipinas. At ayaw niyang tubira ako sa US. Kaso namatay siya sa heart attack nung 15 ako. Kapatid niya lang ang nagpalaki sa akin. Ayokong gampanan ng responsibilidad ko sa kumpanya dahil gusto kong maging doktor. Nag-aaral ako habang nagtatrabaho sa mismong kumpanya namin. Pero nag-disguise ako na ibang tao. Gusto ko kasing ma-challenge ang sarili ko. Ang kapatid ni mama na lalaki ang namahala nun sa kumpanya. Nung nakilala kita, lalo akong naengganyo na yakapin ng simpleng buhay. Gusto kong magka-level lang tayo para hindi ka mahirapang mag-adjust. Napaluklok si Danica sa silyang katapat ni Arkin. Nagimbal siya sa natuklasan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking kay tagal niyang minahal ay isa palang bilyonaryo. Mas mayaman pa kay Ruiz. Masaya ako para sa'yo. Hindi mo nga deserve ang magmahal ng isang tulad ko. Anya. Mabuti na isip mo yan. Nagsisisi ka na ba na pinagpalit mo ako sa lalaking may tama ang utak? Matiim siyang tumitig sa binata. Matagal na ako nagsisi, Arkin. Sa araw pa lang na nakipaghiwalay ako sa'yo, sobrang nahirapan na ako. O talaga? Paano ka nakisama sa asawa mo na may pagsisisi? Your life must be miserable like hell. Nang maalala ang dinanas niya kay Ruiz, ay mabilis nanubig ang kanyang mga mata. Tama ka. Parang impyerno ang buhay ko kay Ruiz. Ilang suntok na niyan tumama sa mukha ko. Napansin niya ang mariing pagkuyom ng kamao ni Arkin. Umigting din ang panga sa gigil. Late ko na nalaman na si Ruiz del Rosario pala ang pinakasalan mo. Balita ko, nakakulong siya sa kasong domestic abuse at pagpatay sa isang bodyguard niya na pinaghinalaang kalaguyo mo. Naging headline pa ng balita ang pagdakip sa kanya. Naalala ni Danica ang picture na ipinakita sa kanya ni Ruiz. Maaaring inisip niyo na ang lalaking kasama niya sa picture ay ang bodyguard nito na na-assign sa pagbabantay sa kanya. Pinatay niya si Kuya Jake? Bulalas niya. Hindi ka ata updated sa balita, Danica. Kung sa bagay, mukhang may trauma ka na sa pangalan ng dati mong asawa. Huwag na natin siyang pag-usapan. Arkin, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang dahilan kung bakit ko pinakasalan si Ruiz. No need, hindi na ako interesado. Pero, ikuha mo muna ako ng tubig na maiinom. Pagkuha na utos nito, tumalima naman siya. Pagbalik niya sa opisina ni Arkin ay naroon na si Sandra. Sobrang iksi ng skirt at labas ang pusod.
Narito na po ang tubig niyo, sir. Sabi niya. Inilapag ang baso ng tubig sa lamesa ng CEO. Hindi man lang siya sinipat ng binata at binuksan ang maliit na paper bag na dala ng babae. Sino siya, Arkin? Bagong sekretary mo? Tanong ng babae. She's my assistant. Bakit kumuha ka pa ng assistant? Narito naman ako. I know you're busy managing your boutique and I don't want to bother you. Hindi naman araw-araw nasa butik ako. Pwede ka pa rin naman tumulong sa akin sa ibang paperwork ko na iuwi sa bahay. Napangiti ang babae. Gusto ko yan. Sige, alis na ako. Kainin mo tong apple pie na binili ko Masarap yan. Sure, thanks. Rumampa na palabas ang babae. Nagpakaabala si Danica sa pag-aayos ng libro sa shelves pero wari dinudurog na ang kanyang puso. Sobrang mahal pa rin niya si Arkin at hindi niya kayang makita itong masaya sa piling ng ibang babae. Kumain ka na ba, Danica? Maya-maya ay tanong ng binata. Mabilis niyang pinahid ng daliri ang munting butil ng luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pagkawan ay hinarap niya ang boss. Kumain na ako bago pumasok, sir. Anya. Binuksan ni Arkin ang kahon ng apple pie. Tulungan mo akong ubusin to. Nawindang siya. Po? Bakit? Napaingo si Arkin. Tigilan mo nga ang kakapo sa akin. Halika rito. Lumapit naman si Danica rito. Nagulat siya nang hilahin siya nito sa kanang kamay at nawalan siya ng balanse. Napaupo siya sa kandungan ng binata. Ganoon naman ang pagyabos ng braso nito sa bewang niya. Kamuntik pang maglapat ang kanilang mga labi. Anong ginagawa mo, sir? Kabadong tanong niya. Nasa mood ako ngayon na alalahanin ang nakaraan natin. Let's say it's part of my healing process. Naalala ko bigla kung paano mo ako binasted noon kasi akala mo may asawa na ako at ayaw mo nang mas matanda ng 7 taon sa'yo. Naalala naman niya ang unang beses na nanligaw sa kanya si Arkin. Suki kasi nila ito sa delivery ng parcel mula sa online shop. Noong nagtrabaho siya sa kilala ring shipping company bilang admin staff, muli siya nitong niligawan. Kumapit siya sa gilid ng lamesa at tumayo. Masyado ka kasing gwapo para manatiling single sa edad na 34. Anya. Napangiti si Arkin. I'm 35 now. Nung Sunday yung birthday ko at bigla kitang naalala. Humarap siya sa binata. Hindi niya nakalimutan ang kaarawan nito dahil sa araw na yun niya ito sinagot. Belated happy birthday. Bati niya. It's not too late to celebrate. Kunin mong upuan at tabihan mo ako. Demanding nitong sabi. Kinuha naman ni Danica ang isang silya sa harap ng lamesa nito at inilipat sa gawing kaliwa nito. Hindi na niya maintindihan ang trip ni Arkin. Gusto lang ata siyang paasahin at saktan sa huli. Gagawin ko to bilang parte ng trabaho. Sabi niya. Umupo siya at naghintay ng hakbang ni Arkin. Okay, do your job. Subuan mo ako ng pie. Anito at nagsimulang magtipa sa laptop. Wala siyang choice kundi sumunod. Kumuha naman siya ng isang hiwa ng pie at isinubo sa binata. Di masarap. Komento rito ng matikman ng pie. Nangurot ang kanyang noo. Hindi mo man lang na-appreciate ang effort ng taong nagbigay sa'yo ng pagkain. Mahinang tumawa ang binata. Am I too harsh? Oo, nagbago ka na. You're the one who pushed me to change my nature, Danica. Pero wag mong idamay ang ibang tao sa galit mo sa akin. Hindi ko naman sila dinadamay Gusto ko lang malaman mo kung paano mo ako winasak noon. Ayaw mong marinig ang paliwanag ko, tapos manggagalaiti ka. Kung ganito lang palang gagawin mo, sana hindi na tayo nakita. Natigil ang palatak niya nang hawakan ni Arkin ang kamay niyang may hawak sa apple pie. Kumagat ito sa pagkain habang malakit ang titig sa kanyang mga mata. How's our son? Bigla'y tanong nito. Napapiksi siya at nailayo ang kamay kay Arkin. Anong anak? Anya, balak pa sana niyang itago sa binata ang anak nila. Iiling-iling na napangiti si Arkin. And now you dare to hide the baby from me. Huwag mo akong sagarin, Danica. Tumunog ba ang bagang nito sa pagdaiti? Tumayo siya. May magbabago ba kung aaminin ko na ikaw ang ama ng anak ko? Kahit hindi mo aminin, alam ko, Danica. Buntis ka na bago nagpakasal kay Ruiz. Paano ka nakakasiguro? I noticed before we broke up. I'm a doctor, remember? Wala na siyang kawala, ngunit hindi pa rin sigurado kung may future ba siya kay Arkin. Hindi naman kita pagdadamutan ng karapatan sa bata, pero hindi mo siya makukuha sa akin.
Hindi ko naman sinabing kukunin ko siya sa'yo, but allow me to support him financially. Nanikip ang dibdib niya nang maisip na walang balak si Arkin na panagutan siya. Sino ba siya para mag-assume? Sinaktan niya ito ng sobra. Sige, para sa bata tatanggapin ko ang suporta mo. Anya, aalis na sana siya ngunit pinigil siya nito sa braso. Hindi pa tapos ang trabaho mo. Subukan mo pa ako ng apple pie. Sabi nito. Umpo naman siya ulit. Sabi mo hindi masarap ang pie. Then cook something for me. Namiss ko ang spaghetti mo. May kusina sa cafeteria sa baba. Magluto ka ron. Pinukol niya ng mahayap na tingin ang binata pero hindi naman makapagreklamo. Tumayo na siya at lumabas. Pagdating niya sa cafeteria ay naroon si Ella. Humingi siya ng tulong dito. At Ella, pwede mo ba akong samahan sa kusina? Anya. Bakit? Nagtataka namang tanong nito. Nagpapaluto kasi si Sir Arkin ng spaghetti. Nanlaki ang mga mata ng babae. Ay, bakit? Kumibit balikat siya. Ewan, trip lang ata niya. Aba, may balak ata si boss na gawin kang personal cook. Natawa si Ella. Hayaan na natin. Samahan mo na ako, please. Sige, halika. Kausapan natin ng cook. Sumunod naman siya rito sa kusina. Mabuti na lang mabait ang cook ng lalaki. May mga sangkap din ito para sa spaghetti. Nang maluto ang spaghetti ay binalikan niya si Arkin. May kausap ito sa cellphone. Heto na ang spaghetti mo, sir. Gumawa rin ako ng mango shake mo. Sabi niya nang mailapag ang pagkain sa lamesa. Tapos na rin sa kausap nito ang binata. Thanks. What about your food? Anito. Busog pa ako. Hindi ako nagmimerienda sa umaga. Kaya pala ang payat mo. Breastfeeding kasi ang anak ko. Nagiiwan ako ng gatas niya bago umalis ng bahay. Anak natin. Pagtatama nito. Ano pala ang pangalan ng bata? Ginamit mo bang apelido ko para sa kanya? Ginupo na si Danica ng kaba. Levi ang pangalan ng bata. Apelido ko ang ginamit. Nagtagis ang bagang ng binata at napukpok ng kamao ang lamesa. Talaga bang wala kang balak na ipakilala ako sa anak ko? Hindi ko naman ine-expect na magkikita pa tayo at pananagutan mo ko. Huwag mong pagdamutan ng karapatan ng anak natin, Danica. Ipapabago kong birth certificate niya at papalitan ng apelido niya. Bahala ka, pero mananatili sa poder ko ang bata hanggang sa paglaki niya. Balang araw magpapakasal ka at magkakaanak. Mawawalan ka rin ng oras sa anak ko. Ngayon pa lang, inihahanda ko na siya sa buhay na ako lang ang kasama niya. You're selfish. Asik nito, napatayo na. Yan ba ang tingin mo sa akin? Hindi ka ba ganun? Iniwan mo ako sa ere, Danica. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naramdaman ko. Alam mo, Arkin, kung nasaktan ka, doble ang sakit sa naramdaman ko. Wala akong choice dahil kailangan maipagamot ang cancer ni Mama at mabayaran ang utang namin. Nanikip na ang kanyang dibdib at lumaya ang butil-butil na luha sa kanyang mga mata. Kung sinabi mo sana nang mas maaga sa akin ang problema mo, natulungan sana kita. Alam ko ba na may kakayahan kang tulungan ako sa ganoon kalaking pera? Umuupa ka lang nun ng apartment, gasino lang din ang sinasahod mo. Malay ko ba na isa kang bilyonaryo? At kahit alam kong mapera ka, hindi kita oobligahing tumulong. Napaupong muli si Arkin at bumuntong hininga. Fine, I have fault too. Huwag na tayo magsisihan. Ayusin mo ng papeles sa kabilang table. Anito, inutusan na siya. Lumipat naman si Danica sa lamesa malapit sa bintana. May gabundok na papeles doon. Inayos niya ang mga ito pero mayat mayang sinisipat si Arkin na kumakain ng spaghetti habang nakatutok sa laptop. Biyernes ng umaga hindi pumasok sa trabaho si Danica dahil naisugod niya sa ospital ang kanyang anak. Nilalagnat kasi ito at ayaw dumede. Kumain ka muna anak, ako na ang bahala kay Levi. Sabi ng kanyang ina. Bibili lang po ako ng pagkain ma. Anya. Tumango lang ang ginang. Hindi na siya lumayo at sa restaurant sa labas ng ospital na siya bumili ng pagkain. Pagbalik niya sa ward ng kanyang anak ay wala ang kanyang ina. Pero may lalaking doktor na kinakapa ang noo ng batang natutulog. Kamusta po ang anak ko, Dok? Tanong niya. Nang makalapit sa doktor ay nagulantang siya nang humarap ito sa kanya. Nagtanggal ito ng face mask. Bumaba na ang lagnat niya. Tugon ni Arkin. Nasuyod niya ito ng tingin. Anong ginagawa mo rito? May operahan akong pasyente rito. Nalaman ko na absent ka dahil dinala sa ospital ang anak mo. Inalam ko ang detalye at nataong may emergency operation ako rito. Tipid siyang humiti.
Doktor ka nga pala. Salamat sa pagbisita sa anak ko. Anak ko rin siya, Danica. Binayaran ko na pala ang hospital bill. Nakausap mo ba ang mama ko? No. She left with the nurse to get Levy's x-ray result. She thought I was just a doctor here. Salamat. Naabala ka na sa trabaho mo. Hindi pa ready ang operating room. May 30 minutes pa ako para maghintay. Ano pala ang specialty mo bilang surgeon? Pagkuha na yung usisa niya. I'm a general surgeon. Late lang ako kumuha ng specialization pero nakatapos na ako sa medical school nung nakilala kita. Kakasimula ko lang sa trabaho. Congrats! Natupad din ang pangarap kong maging doktor. Kaswal niyang bati. Naalala niya noong nanganak siya. Lalaking surgeon umano ang nagpaanak sa kanya. Nakafocus siya sa pag-iri kaya walang pakialam sa paligid. Teka, marunong ka bang magpaanak? Hindi na timping tanong niya. Of course, kasama sa inaral namin yan. Pinaanak nga kita eh. Anito. Napamulagat siya sa pagkawindang. Ikaw yung doktor? Napangiti ang binata. Yes, and I'm happy to witness you delivering our child. Akong unang nakahawak sa kanya. I felt your pain, Danica. Lumuklok siya sa gilid ng kama at tinitigan ang natutulog niyang anak. Napangiti siya. You deserve better, Arkin. Kahit sabihin mong nagbago ka dahil sa kabiguan, alam kong hindi nagbago ang kalooban mo. Huwag ka mag-alala, palalakihin ko ng maayos si Levy at titiyaking kikilalanin kanyang ama. Tumigil ka, Danica. Tumayo siya at hinarap ang binata. Hindi kita pipiliting bumalik sa akin, pero sana wag mo na akong kamuhian. Pwede pa rin tayong maging magkaibigan, di ba? Tumalim ang titig sa kanya ni Arkin at walang abog na niyakap siya at siniil ng halik sa mga labi. Dahil sa pagkagulat ay naitulak niya sa dibdib ang binata. Tumunog naman ang cellphone nito kaya agad lumabas at doon sinagot ang tawag. Dumating din ang mama niya. Dumating ka na pala anak. May resulta ng x-ray ni Levy. Wika ng ina niyang si Lorena. Ano pong resulta ma? Kabadong tanong niya. Pinakita ng ginang ang resulta ng x-ray. Wala namang problema sa baga ng bata, pero sabi ng doktor may infection sa ihi. Nagbigay ng reseta ang doktor para sa antibiotic. Kinuha niya ang reseta. Bibilhin ko po ito mamaya, ma. Kumain ka muna. Sabi ng doktor pwede nang makalabas mamaya si Levy. May pera ka bang dala pambayad sa bills? Ako na pang bahala sa bill. Hindi lang niya masabi na bayad ng hospital bill nila. Lunes na pumasok sa trabaho si Danica dahil hindi niya maiwan si Levy. Pabalik-balik kasi ang lagnat nito. Kumusta si Levy? Tanong ni Arkin nang makapasok siya sa opisina nito. Okay na siya, wala nang lagnat. Turan niya. Inilapag niya sa lamesa ang tambak na papeles na pipirmahan ni Arkin. Sumahod ka na ba, Danica? Mamayang hapon pa kasi hindi ko nakuha ng Friday. Take this. Napatitig siya sa inaabot nitong MasterCard. Para saan yan? For Levy's needs. May 5 million sa account na yan. Gamitin mo. Ang laki naman. Reklamo niya. Kulang pa yan, Danica. Buwan-buwan ako maghuhulog sa bank account na yan hanggang sa lumaki si Levy at makapagtapos siya ng pag-aaral. Subukan mong tanggihan. Iuuwi kita sa bahay ko kasama si Levy. Ano? Nawindang man ay hindi niya napigil ang kanyang tawa. Ang awkward mo na magbiro ngayon Humagkikik ang binata. Pilit nitong inilagay sa palad niya ang card. Huwag ka munang uuwi mamaya. May pupuntahan tayo. Sabi nito. Saan tayo pupunta? May dinner meeting ako sa isang foreign investor. Ikaw ang gusto kong kasama, Danica. Baka malasing ako at masalo na kung sinong babae. At least kahit mawala ako sa wisyo, safe ako sa'yo. Natawa siya nang maalala na hindi sanay uminom ng alak si Arkin. Paano ka nakakasiguro na safe ka sa akin? Pilyang tanong niya. Tumikwas ang isang kilay ng binata. Kabisado mo na kasi ako kapag nilalasing. Kahit limasin mo ang laman ng wallet ko, ayos lang. Mas maganda kung sasamahan mo akong matulog sa isang kwarto. Napabuga si Danica ng hangin. Namubirdohan sa kanyang boss. Nasisiraan ka na ata ng bait. Galit ka sa akin pero ikaw tong nagsisimulang lumandi. Anong laro bang gusto mo, Arkin? Namaywang siya. Humalokip-kip naman ito at pangiti-ngiti. Tinatansya ko lang ang sarili ko kung hanggang saan naaabot ang galit ko sa'yo. Wala akong oras makapaglaro sa'yo, Sir Arkin. Huwag mo akong paasahin. Paasahin saan? Paasahing mahal mo pa ako. Alam kong gusto mo lang akong gantihan.
Bakit mo naman yan naisip ha? Umaarte ka na parang okay tayo, pero hindi. May girlfriend ka na. Huwag mo akong paglaruan. Nagseryoso rin si Danica. Napatayo si Arkin ngunit hindi natuloy ang pagsasalita nang biglang dumating si Sandra. Speaking of the devil, bulong niya. Lalabas po muna ako, sir. Tawagin niyo na lang ako kung may kailangan kayo. Pagkawa na ipaalam niya sabay bira ng talikod. Bumaba siya sa ground floor at dumiretso sa cafeteria. Nasurpresa siya nang makita ang kanyang ama na kumakain doon mag-isa. Papa, narito kayo. Excited niyang wika nang makalapit sa ama. Lumuklok siya sa silyang katapat nito. O anak, mabuti pumasok ka na. Okay na ba si Levi? Ani Manalo. Magaling na po si Levi pa, kaya pumasok na ako. Sayang din ang sahod. Mabuti naman. Napadaan lang ako rito dahil kumuha ako ng budget para pambili ng materialis ng nasirang linya ng kuryente sa eroplano. Malayo po ba rito ang paliparan ng cargo airline? Oo, sa Pasay pa. Siya nga pala anak, nakausap ko ng Biyernes ang napag-utangan ko. Pagkawan ay sabi ng Ginoo. Sino po ba yung napag-utangan niyo? Hindi niyo pa sinasabi sa akin kung kanino galing ang perang pinabayad niyo sa mga Del Rosario. Si Mr. Galera. Sabi niya, hindi na raw niya ako sisingilin sa 3 milyong utang, pero may hiniling siyang kondisyon. Wala pa may abot-abot na ang kaba ni Danica. Bumalik ang trauma niya kay Ruiz. Naginipit pa silang mag-anak. Anong kondisyon pa? Gusto ni Mr. Galera na ipakasal ang pamangkin niya sa'yo. Bumalik pa siya ng tayo. Papa, nahihibang na ba kayo? Gusto niyo bang maulit ang nangyari sa akin sa poder ni Ruiz? Bakit ba napakamalas natin sa nauutangan natin? Kasal palagi ang gustong bayad. Nagtaas na siya ng tinig. Mabuti wala masyadong tao sa cafeteria. Kalma ka muna anak. Hindi pa naman ako pumapayag sa kondisyon ni Mr. Galera. Susubukan ko makiusap na kahit 1 year to pay na lang ang utang ko. Tatanggap ako ng sideline sa ibang kumpanya para madoble ang kita ko. Naalala ni Danica ang card na ibinigay ni Arkin. Sapat na sana ang halagang laman niyon upang makabayad sila sa utang. Kaso para yun kay Levi. Pa, huwag niyo na pong pahirapan ang sarili niyo. Gagawa ko ng paraan para mas mabilis nating mabayaran ang utang. May binigay sa akin si Ruiz noon na bracelet. Baka abot ng 500,000 ang halaga. Ihuhulog natin yun sa utang natin. Hayaan mo muna ako mag-isip ng paraan anak. Ang atupagin mo yung anak mo. Muli siyang umupo at hinawakan ng kamay ng Ginoo. Pa, tumatanda na kayo. Huwag niyong abusuhin ang katawan niyo. Kaya tayo nagkautang ng 2 milyon ay dahil sa pinatayo niyong electronic shop tapos niloko lang kayo ng business partner niyo. Simula noon naubos na ang oras niyo sa trabaho. Nagkasakit pa si Mama. Hayaan niyong tulungan ko kayo na matapos ang problema natin. Naintindihan ko anak. Pero sobrang ng sakripisyo mo para matulungan kami ng mama mo. May kasalanan din ako sa'yo. Ano pong kasalanan? Curious niyang tanong. Nilapitan ako ng ex-boyfriend mo noon at nakiusap siya na makita ka at makausap. Pero itinaboy ko siya. Sinabi ko na ikakasal ka na kaya wala na siyang magagawa. Natigilan siya. Humarap pala si Arky noon sa papa niya. Pero bakit tinanggap pa nito sa kumpanya ang Ginoo? Pa, kilala niyo po bang may-ari nitong kumpanya? Mahinahong tanong niya sa ama. Hindi ko pa nakita ng personal ang may-ari ng kumpanya, pero kilala kong presidente. Pero balita ko bago na ang CEO. Hindi nga alam ng papa niya na si Arkin ang may-ari ng kumpanya. Naguguluhan na siya. Kumain lang kayo pa, babalik na ako sa trabaho. Paalam niya. Pabalik na siya sa opisina ni Arkin nang masalubong niya sa pasilyo si Sandra. Pinigil pa siya nito. Ikaw si Danica, di ba? Ang assistant ni Arkin? Nito. Opo, bakit po? Humalukip-kip ang babae. Sinuyod pa siya ng tingin. Pamilyar ang mukha mo sa akin. Nagkita na ba tayo before? Hindi ko maalala. Anyway, may utos si Arkin sa'yo. Dalhan mo raw siya ng lemon water. Aalis na ako. Nilagpasan lang siya ng babae. Bumalik siya sa cafeteria at gumawa ng lemon water. Pagkuwan ay nagtungo siya sa tanggapan ng CEO. Pagpasok sa opisina ay naabutan niya si Arkin na nakahiga sa couch. Nakapikit. Mabilis niya itong nilapitan at inilapag sa mesita ang baso ng lemon water. Arkin, okay ka lang ba? Nagpapanik niyang tanong. Hindi ito sumagot kaya kinapa niya ang noo. Medyo mainit ang katawan nito. May sinat ka. Bulalas niya. Nagising ang binata at marahang umupo. I'm fine. Nabasa lang ako ng ulan kagabi dahil naglakad-lakad ako sa hardin.
Biglang bumuhos ang ulan at malayo ako sa bahay. Next week ba ako magpapaturok ng flu vaccine? Anito, maya-maya ay bumahing. Magpahinga ka kaya muna, inumin mo tong lemon water. Inilapit niya rito ang baso at tinulungang makainom. Konti lang ang nainom nito at pinigil na ang kanyang kamay. Gusto kong makita si Levi, Danica. I want to spend more time with him. Anito, sige, dadalhin ko sa'yo si Levi. Pero saan naman? I'll give you my home address. Pumunta ka sa bahay ko sa Sabado kasama si Levi. Wala naman trabaho sa opisina. Oo, pero uuwi rin kami sa Sunday Magtatakang parents ko kung magtatagal kami. Tumango ito. Cancel mo na kaya ang meeting mo mamaya, baka tumaas pa ang lagnat mo. Sabi niya. Hindi pwede, Danica. Importanteng meeting ko at sa gabing yun lang available ang investor. Once na papirma ko siya ng kontrata, magkakaroon ng branch ang kumpanya sa Europe. Malaking opportunity yun sa atin. Pero magpahinga ka muna ngayon. Ako na bahala sa paperwork mo. Muli niyang kinapa ang noon ng binata, lalong umiinit. Sandali, kukuha ako ng ice cubes para ma-cold compress ka. Sabi mo, hindi dapat lumabas ng katawan ng init para masunog ang kung anong virus o bakterya na pumasok sa katawan. At dahil may lagnat, dahil sa immune response. Ngumiti ang binata. Nakinig ka rin pala sa akin noon. Siyempre, doktor ka Alam ko kahit bigyan kita ng gamot para sa lagnat, hindi mo iinumin. Higa ka muna, babalik ka agad ako. Inalalayan pa niya pahiga ang binata. Tumakbo siya palabas at lumulan ng elevator. Bumalik siya sa cafeteria at kumuha ng ice cubes. Pagbalik niya sa opisina ay lalong tumaas ang lagnat ni Arkin. Panyo na niya ang ginamit at ibinabad sa yelo. Inalisan niya ng coat si Arkin upang mapunasan ang katawan nito. Danica, why are you still caring for me? Tanong nito ngunit nakapikit. Dahil ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Walang ligoy niyang sagot. Kahit na ayaw ko na sa'yo. Itinuloy ni Danica ang pagpunas ng basang panyo sa leeg ng binata. May munting kirot na naidulot sa puso niya ang sinabi nito. Wala naman akong magagawa kung ayaw mo na sa akin. Gusto ko lang malaman mo na hindi kita pinagtaksilan kahit isang beses. Nagsinungaling ako at naglihim, pero doble ang sakit sa akin yun. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa iyo, Arkin. Kung sakaling bigyan mo ako ng chance, gagawin ko ang lahat para makabawi sa iyo. Pero kung wala na talaga, ako na ang lalayo. Itinaas niya sa noon nito ang panyo, ngunit hinawakan nito ang kanyang kamay. Marahan siya nitong hinata kaya sumubsob siya rito. Naitukod niyang isang kamay sa matipuno nitong dibdib. Don't move. I wanna kiss you, Danica. Bulong nito. Hindi nga siya kumilos at hinayaang halikan siya nito sa mga labi. Sa pagkakataong yun ay tumugon siya sa halik nito. Nakatulog si Arkin matapos kumain ng tanghalian. Si Danica ang tumapos sa paperwork nito. Nakaidlip din siya at ginising lang ng mainit na haplos sa kanyang pisngi. Lumipat ka sa couch, Danica. Sabi ni Arkin. Umupo siya ng tuwid. Gising ka na pala. Kamusta ang pakiramdam mo? Wala na akong lagnat. Magpahinga ka muna. Aalis tayo mamayang 6:00 ng hapon. Tumayo naman siya at lumipat sa couch. Pagkatapos ng dinner meeting ni Arkin sa foreign investor ay nagpa siya na rin silang umuwi. Palabas na sila ng hotel at inalalayan ni Danica ang binata dahil nakainom ng alak. Magta-taxi na ako pa uwi, Arkin. No, ihahatid ka namin. May driver naman ako. Maaabala pa ang pagpapahinga mo. Hayaan mong makasama pa kita ng matagal, Danica. Mas nare-relax ako habang nakikita ka. Hindi siya kumibo nang makasakay sila sa backseat ng kotse. Nagmaniobra naman ng driver. Saan po tayo, sir? Tanong ng driver. Sabihin mo ang address mo, Danica. Ani Arkin. Sinabi naman niya ang kanyang address sa driver. Gusto kong makita si Levi ngayon. Sabi ni Arkin na bumasag sa katahimikan habang nasa biyahe sila. Tulog na siya sa oras na to. Hindi ko ba siya pwedeng tingnan? Makikita ka ng parents ko. Tumawa ng pagakang binata. Hanggang ngayon ba hindi mo pa rin ako kayang iharap sa parents mo? Huwag mo sabihin bawal ka pa rin mag-boyfriend. Arkin, nabanggit sa akin ni Papa na kinausap mo siya nung kahihiwalay lang natin. Alam na niya na ikaw ang tatay ni Levi. Oo nga pala. Hindi ko nakalimutan ang pagtataboy sa akin ng tatay mo. Malaking insulto ang natanggap ko. Kesyo hindi raw kita mabibigyan ng magandang kinabukasan. Sobrang sama ng loob ko nun.
Kung ganon, ano pa ang ibang dahilan? Bakit tinanggap mo si Papa sa kumpanya mo? Inaamin ko na nag-alangan akong tanggapin ng tatay mo nung nakita kong application niya. Pero iniisip ko na kahit tanggihan ko siya, wala rin namang magbabago. Nag-focus na lang ako sa goal ko. Hindi ko alam kung deserve ba naming mag-ama to. Ang bigyan mo ng magandang trabaho. Ganito ka ba maghiganti, Arkin? Ang palamunin kami ng guilt? No, I have a better revenge plan, Danica. Nanikip na naman ang kanyang dibdib. Dito na lang ako bababa, Anya. Ipapahinto sana niya ang kotse, ngunit pinigil siya ni Arkin at bigla na lamang siyang siniil ng halik sa mga labi. Hindi siya nakapiglas nang maupos ang kanyang lakas. Kung nasasaktan ka sa ginawa ko, ikaw ang may problema, Danica. Is your guilt gradually eating your mind? Bulong nito nang lubayan siya ng halik. Naunahan na siya ng emosyon at napaluha. Tama ka. Hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng guilt at walang katapusang pagsisisi. Inilapat nito ang hintuturo sa kanyang bibig. Pinahid din nito ang bakas ng luha sa kanyang pisngi. Stop overthinking. Trust me, I will never let you suffer again, Danica. Napatitig siya sa gwapo nitong muka. Ano bang pinaplano mo sa akin, Arkin? Alam mo namang mahilig ako sa sorpresa, di ba? Just wait and you will thank me later. Hindi siya nakaimik nang huminto ang kotse malapit sa kanilang bahay. Sabado lang ang uwi ng papa niya kaya nanay lamang niya ang kasama ni Levi. Tinignan ko muna kung tulog na si Mama. Sabi niya nang makababa sila ng kotse. May susi ka ba? Anito. Meron. Binuksan niya ang maliit na gate at pumasok. Naghintay naman sa labas ng gate si Arkin. Pagpasok ni Danica sa kwarto ng kanyang ina ay tulog na ang ginang. Naroon si Levi at natutulog sa crib. 10:00 na rin kasi ng gabi. Binalikan niya si Arkin at pinapasok. Where's Levi? Tanong nito. Nasa kwarto siya ni na Mama. Pumasok naman sila ng kwarto. Nagulat siya nang mapansing gumagalaw ang mga paa ng bata na nakaangat. Gising na pala ito. He's awake. Pwede ko ba siyang kargahin? Pabulong na tanong ni Arkin. Tumango siya. Kinuha niya ang bata at ibinigay sa tatay nito. Lumabas pa ito ng kwarto kaya kaagad niyang sinundan. Natigilan siya nang mapansin ang matamis ng ngiti ni Arkin habang pinagmamasdan ang mukha ng anak nila. Kamusta ka na, anak? Miss na miss ka na ni Daddy. Hindi na ako makapaghintay na makasama ka. Kausap nito sa bata. Napaparanoid naman si Danica. Iniisip na baka biglang kunin ni Arkin si Levi at ilayo sa kanya. Baka magising si Mama, Arkin. Nababahalang sabi niya. Give me more minutes, please. Hiling nito. Umupo pa ito sa couch at nilaro ang muting kamay ng bata. Naglaho naman ang kanyang kaba at nahalinhan ng galak. Napangiti rin siya. Maya-maya ay kusa ring dinigay sa kanya ni Arkin ng bata. Humalik pa ito sa noon ng anak. Napakislot siya nang halikan din siya nito sa mga labi. Good night. Okay lang na malate ka bukas sa office. Sabi nito. Kumuboy pa ito habang paalis. Biyernes pa lamang ng gabi ay nagpaalim na si Danica sa kanyang ina na isasama si Levi sa pagbisita sa kanyang kaibigan. Yun ang kanyang dahilan. Kinabukasan ng Sabado ay nagpang-abot pa sila ng kanyang ama na kararating lamang. Bakit kailangan 2 araw ka sa bahay ng kaibigan mo, anak? Dala mo pa ang bata. Nagdududang usisa ng Ginoo. Tutulungan ko po kasi sa paghahanda sa birthday party ng anak niya ang kaibigan ko pa. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po pababayaan ng apo niyo. Pagsisinungaling niya. Sinundan pa siya ng Ginoo sa gate. Sigurado kang kaibigan ng pupuntahan mo, Danica. Baka mamaya yan nakikipagkita ka sa ex-boyfriend mo. Inalipin na siya ng kaba. Pa, tayong may atraso kay Arkin. Huwag naman kayong ganyan. Anak, inaalala ko lang ang kinabukasan mo. Naiintindihan ko po, pero matuto na tayo sa nangyari. Nakapag-asawa nga ako ng mayaman, naging impyerno naman ang buhay ko. Pero yung pamangkin ng boss ko, natitiyak kong matino yun. Titiyakin ko na maganda ang resulta ng kasal nyo. Nairita na siya. Tumigil na nga kayo sa kasal-kasal na yan, pa. Basta, babayaran natin ang utang natin. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko kilala. Ayoko nang maging pambayad utang, pa. Pinagsisisihan ko na pumayag ako sa gusto ni Ruiz noon at ayoko nang maulit pa yon. Hindi na nakakibo si Manalo. Iniwanan niya ito at pumara ng taxi. Nagpahatid siya sa address na ibinigay ni Arkin. Pagdating sa bahay nito sa isang subdivision sa Pasig City, ay nakaabang na ang binata sa gate.
Nabasa marahil nito ang mensahe niya. Good morning. Nakangiting bati niya. Ngiti lamang ang itinugon nito at sabik na kinuha sa kamay niya si Levi. Welcome home, son. Sabi nito sa batang walang kamuwang-muwang. Nakatitig lang sa mukha ng ama. Siya na lamang ang nagsara ng maliit na gate. Sumunod siya sa mag-ama na pumasok ng bahay. 2 palapag ang bahay na black and white ang pintura. Sinong kasama mo rito, Arkin? Tanong niya sa binata nang makarating siya sa lobby. Ako lang. Lumapit siya sa bookshelf sa may gilid ng salaming bintana. Merong piano roon, pero nabaling ang atensyon niya sa nakasabit na old-fashioned picture frame na malaki. Family picture ito. Sila ang parents mo, di ba? Anya. Lumapit din si Arkin karga ang bata. Yes, at ako ang batang kasama nila. Ang picture na pinakita mo sa akin noon ay mama mo lang ang kasama mo, pero mas malaki ka na ron. Wala na ang dad ko nung huling picture namin ni mommy. Sabi mo pa, hindi mo nakasama ang tatay mong foreigner. Mas marami ka palang kasinungalingan, Arkin. Humarap siya sa binata. Pilyo itong ngumiti. 2 years old pa lang ako nung namatay si daddy. Kaya parang hindi ko rin siya nakasama. Wala akong maalalang memories namin na magkasama. Naintindihan ko kung bakit ka nagsinungaling at sinabi mo na gusto mo akong sorpresahin. Na-appreciate ko yun. Kung sakaling nagkatuluyan tayo at nalaman mo na hindi pala ako mahirap, mamahalin mo pa rin ba ako? Usig nito. Mahina siyang tumawa. Siyempre, minahal nga kita na mahirap ka eh. Natawa ang binata. I know you're not a gold digger, Danica. Naisip ko lang kasi noon na baka magbago ang feelings mo sa akin once na nalaman mong mayaman ako. Baka bigla kang manliit sa sarili mo. Naramdaman ko yan nung sinabi mo ang totoo, Arkin. At oo, nanliit ako sa sarili ko at inisip na hindi mo deserve ang katulad ko. Silly girl. Pabirong dinutdot nito nang hintuturo ang noo niya. Tama na ang drama, magalmusal muna tayo. Anito. Sumunod naman siya rito sa dining ng bahay. Namangha siya nang makita ang presentableng almusal na inihanda ni Arkin. Ikaw ba nagluto ng mga yan? Aliw niyang tanong. Yup, sayang hindi pa makakakain si Levi. Busog na siya, pinadede ko na siya sa bahay. Maupo ka na, sa akin na si Levi. Pinaghila pa siya nito ng silya. Umupo naman siya pero naiilang pa rin. Iginiit niya na ginagawa lamang yun ni Arkin dahil kay Levi at hindi para bigyan siya ng chance. Salamat. Ingatan mo si Levi, malikot yan. Sabi niya. Hindi siya makapalag sa braso ko. Kumain ka lang, Danica. Umupo na rin ito sa tabi niya. Kumain ka rin. Pwede mo namang ilapag sa couch si Levi. Lagyan mo lang ng harang. Sanay siyang matulog sa maliit na espasyo. Mamaya na, nag-e-enjoy pa akong buhatin siya. Subuan mo na lang ako ng pagkain. Napapangiting sinunod naman niya ang gusto nito. Sa maghapong pananatili ni Danica sa bahay ni Arkin, ay 2 beses lang niya nabuhat si Levi dahil pinadede. Halos ayaw kasi itong bitiwan ni Arkin. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, ay hiniling ng binata na matulog sila sa iisang kama. Sa couch na lang ako, Arkin. Naiilang niyang sabi. Kalalabas lang niya ng banyo at naligo. Ngayon ka pa ba matatakot na tumabi sa akin? Noon halos ayaw mo humiwalay sa akin. Iba noon kasi tayo pa. Napailing ang binata. Humarap pa ito sa kanya na itim na pajama lang ang suot. Nalantad ang matipunong katawan nito na lalong nahubog sa paglipas ng panahon. Itinaas niya ang tingin sa mukha nito. Danica, hindi ka ba masaya dahil kasama mo na ulit ako? We can refresh the past. Anito. Ikaw tong nagsabi na ayaw mo nang lingunin ng nakaraan, di ba? Ayoko nang balikan ng nakaraan, pero gusto kong dugtungan. Anong ibig mong sabihin? Tumitig siya sa magaganda nitong mga mata na kayumanggi. Sinusubukan ko lang kung pwede pa ba tayo ulit o kung compatible pa ba tayo. Umiwas siya ng tingin. Ayokong umasa, Arkin. Kapag nalaman ni Sandra na ganito ang setup natin, baka masabunutan niya ako at kalat ka rin palabas ng opisina mo. Nilapitan niya si Levi na nakahiga sa kama. Nilalaro ang natanggal nitong gloves. Natigilan siya nang lapitan siya ni Arkin at niyakap buhat sa likuran. Nagsiselos ka ba kay Sandra? Pabulong nitong tanong sa mismong tainga niya. Pumiksi siya at lumayo rito. Inaamin ko, sobrang nai-insecure ako sa kanya. Pero bagay kayo. Marami niyang nagsabi niyan. Kumpara sa'yo, mas maganda si Sandra. Malambing, maasikaso.
Tama na, Arkin. Doon ka sa labas matulog. Angil niya. Nalalaki ang mga matang tumitig sa kanya si Arkin. Pinalalayas mo ko. Kwarto ko to, Danica. Kumalma rin siya. Sorry, ako lang pala ang matutulog sa labas. Tumalikod siya ngunit pinigil din siya ni Arkin sa kanang braso. Para kang bata, Danica. Halika na, mahiga na tayo. Anito. Basa pa ang buhok ko. Maupo ka. Inilalayan siya nito paupo sa gilid ng kama. Nagulat siya nang tutukan nito ng portable fan ang gabaywang niyang buhok habang sinusuklay. Pagtyagaan na natin tong maliit na fan. Wala akong hair blower dito. Anito. Hindi makakibo si Danica dahil sa walang awat na pagsikdo ng kanyang puso. Pumikit siya at ninamnam ang ginagawa ni Arkin sa kanyang buhok. Lalo itong naging malambing. Naalala ko, Danica. Nabanggit mo noon na may mayaman ka manliligaw. Anak ng boss ng tatay mo. Maya-maya ay sa amin ng binata. Oo, si Ruiz. Yung ex-husband mo. Meaning planado nila ang kasal nyo. Yun din ang hula ko noon. Ilang beses ko kasing tinanggihan ng paniligaw ni Ruiz. Bakit ayaw mo sa kanya? May tsura naman siya. Masyado siyang mayabang at bossy. Nagagalit siya noon sa tuwing tatanggihan ko ang bagay na binibigay niya. He's obsessed with you. Ginipit nila ang pamilya mo para mapilitang magpakasal ka kay Ruiz. Mabait naman sa akin si Ruiz nung ikinasal kami. Kaso, nang gabing gusto niyang may mangyari sa amin, tumanggi ako. Ilang araw na nakalipas na nagbabayak siyang angkinin ako pero hindi pa rin ako pumayag. Nagalit siya at bigla akong sinaktan. Nakita niya ako nagsusuka at biglang hinimatay. Dinala niya ako sa ospital at natuklasan na buntis ako. Lalo siyang nagalit at palagi na akong sinasaktan. Kwento niya. Hangal talaga ang lalaking yun. Dapat lang siyang mabulok sa kulungan. Gigil nitong sabi. Napahigpit ang pagkakahawak sa kanyang buhok. Aray, sinasabunutan mo na ako, Arkin. Reklamo niya. Sorry. Natatarantang sabi nito. Hinipo pa ang kanyang ulo. Nang matuyo ang kanyang buhok ay nauna na siyang humiga sa kama. Malaki ang kama ni Arkin kaya nalagyan niya ng malalaking unan sa gitna at harang kay Levi para hindi madaganan. Bakit ang daming unan sa gitna? Angal ni Arkin. Baka kasi madaganan mo si Levi. Hindi ako malikot matulog. Mararamdaman mo pa ba ang kilos mo kung tulog ka na? Humiga na rin ito ng maayos. Hinalikan nito sa noo ang batang nakatulog na rin. Kamusta pala ang pagbubuntis mo noon kay Levi, Danica? Pagkuha ni tanong nito. Hindi madali. Kamuntik na akong makuna nung kinaladkad ako ni Ruiz papasok ng kwarto. Mabuti napigil siya ng katulong. Nagreklamo ako makirot ang puson ko kaya dinala nila ako sa ospital. Mahinang napamura si Arkin. Hindi ko alam na ganun na pala ang nangyayari sa'yo. Gigil nitong sabi. Deserve ko naman yun dahil pinili ko magpakasal kay Ruiz. No, hindi mo deserve yun, Danica. Tiniis ko ang hirap dahil mahal ko ang parents ko. Sa bagay, mapagmahal kang anak. Ano bang laban ko sa parents mo para piliin mo ako? Mag-move on na tayo. Tumalikod sa kanya ang binata at hindi na umimik. Pumikit na lamang siya. Kinaumagahan ay napasarap ang tulog ni Danica dahil sa mainit na yakap. Ngunit nang magising ay ginulantang siya ng mukha ni Arkin na halos dumikit na sa kanya. Nakakulong siya sa higpit ng yakap nito. Arkin? Nasaan si Levi? Tanong niya nang maalala ang anak. Umingos ang binata. Inilipat ko siya sa couch, may harang naman. Turan nito pero nakapikit. Baliw ka ba? Bakit mo siya inilipat? Hindi kasi kita mayakap. Pinisil ni Danica ang matangos nitong ilong at itinulak sa dibdib. Nakalaya siya sa yakap nito at kaagad bumaba ng kama. Nilapitan niya sa couch si Levi. Hinarangan ito ni Arkin ng single couch kaya malayang nakakagalaw. Nagsasanay ng gumapang ang anak nila. Salbahe ang daddy mo anak, patawarin mo na siya. Nakangiting sabi niya sa bata. Binuhat na niya ito at pinadede. Nakaupo na si Arkin at pinapanood silang mag-ina. Nakangiti. What a beautiful view. Anito. Umirap siya sa binata. Selfish daddy. Humagikgik ito. Namiss lang kita. Maghahanda muna ako ng breakfast natin. Bumaba na kayo after you breastfeed our baby. Bumaba na ito ng kama at lumabas. Pagkatapos mapadede si Levi ay pinaliguan na niya ito. Pagkawan ay naglakad-lakad siya sa hardin upang maarawan ng bata. Malapit na siya sa gate nang mapansin ang kulang kotseng huminto sa labas. Nataranta si Danica nang makita si Sandra na bumaba ng kotse.
Arkin, nariyan ka ba? Sigaw ng babae. Nagtago naman siya sa likod ng puno ng palm tree na malaki. Lumabas ng bahay si Arkin, may suot na itim na kamiseta. Sandra, ang aga mo naman. Anito nang makalapit sa gate pero hindi pinagbuksan ng babae. Sunday ngayon kaya naisip kong yayain ka maglaro ng tennis. Hindi ako pwede ngayon. Marami akong paperwork. Ano ka ba? Bukas na yan. Tutulungan kita. Sorry, hindi talaga pwede ngayon. Papasukin mo kaya muna ako. Tulungan muna kita sa paperwork mo bago tayo lumabas. Hindi na mapakali ang binata. Nag-alang ang pagbuksan ng gate si Sandra. Bakit ayaw mong buksan ng gate, Arkin? May tinatago ka ba sa loob ng bahay mo? Naiinip na sabi ng babae. Wait, kukunin ko ang susi. Nakapadla kasi ang gate. Alibay ni Arkin. Tumakbo ito papasok ng bahay. Bumalik naman sa loob ng bahay si Danica at sa back door dumaan. Nagkasalubong sila ni Arkin sa salas. Papasukin mo na si Sandra, baka magduda. Aalis na kami ni Levi at sa likuran kami dadaan. Anya, inunahan na ang binata. No. Mariing pigil nito. Ayoko ng gulo, Arkin. Marami pa namang pagkakataon na makakasama mo si Levi. Pumanhik na siya sa hagdanan at kinuha ang gamit nila ni Levi. Pagbalik niya sa salas ay hindi pa kumikilos si Arkin. Huwag kayong umalis, Danica. Kakausapin ko si Sandra. Anito. Wag na, papasukin mo na siya para makaikot kami sa likuran. May taxi namang dumadaan sa labas. Nilagpasan niya ang binata. Wait, don't mind Sandra. Hindi niya pinatapos ang pagsasalita nito at nagmadali siyang lumabas ng pinto sa laundry room. Binalikan din ni Arkin si Sandra at pinagbuksan ng gate. Nang makapasok sa bahay ang babae, ay saka lang sila lumabas ng gate. Hinabol pa siya ni Arkin. Mag-usap tayo ng maayos bukas, Danica. And please don't get mad at me. Sabi nito. Hindi ako galit. Inilulugar ko lang ang sarili ko. Nakakaya naman sa girlfriend mo. Nagtawag na siya ng taxi. Mali ang iniisip mo, Danica. Anong mali? Hindi na niya pinansin si Arkin nang biglang umiyak si Levi. Inalon niya ito hanggang sa makasakay sila ng taxi. 2 araw hindi pumasok sa trabaho si Danica dahil nilagnat ang mama niya. Walang mag-aasikaso sa kanyang anak. Nawindang siya nang biglang sumulpot si Arkin sa bahay nila Martes ng gabi. Anong ginagawa mo rito, Arkin? Gabi na. Sabi niya nang makalapit sa gate. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Bakit hindi ka pumasok? Anito. Nailagnat si mama kaya hindi mabantayan si Levi. Tumawag naman ako sa HR para mag-inform. Talaga? O baka naman umiiwas ka lang sa akin? Hindi Bakit naman kita iiwasan? Dahil sa nangyari nung linggo sa bahay. Wala akong pakiron, Arkin. Kung ganon, bakit hindi ka sumasagot sa tawag ko? Busy ako sa pag-aalaga kay mama at sa anak ko. At saka, bakit ba big deal sa'yo na hindi ko masagot ang tawag mo? Sanay ka naman. I'm worried, okay? Tumawa si Danica. Hindi ko alam kung maniniwala pa ako sa mga pinapakita mo, Arkin. Mahirap umasa. Siguro kung wala si Levi, hindi mo ko papansinin. Kamusta si Levi? Tanong nito, hindi pinansin ang sentimiento niya. Tulog na siya at huwag mo nang abalahin. Gusto ko lang siyang makita. Huwag kang madamot. Nagtaas na ito ng boses. Hindi ako nagdadamot. Tuluyang binuksan ni Arkin ang maliit na gate at pumasok ng walang paalam. Hinabol ito ni Danica pero ang bilis nitong maglakad. Nagkagulatan pa sila ng mama niya na kalalabas lamang ng kusina. Diyos ko, sino siya anak? Gilalas na tanong ng ginang nang makita si Arkin. Hindi pa nito nakaharap ng malapitan si Arkin kaya malamang ay hindi nito namukaan. I'm Levi's father. Mabilis na sagot ni Arkin. Magandang gabi po. Pagkuwan ay bati nito sa ginang. Napatakip ng palad sa bibig ang ginang. Natatarantang nilapitan ni Danica ang ina. Ma, magpapaliwanag ako. Nalaman kasi ni Arkin na may anak kami at nakiusap siya na makita ang bata. Ayoko namang ipagkait sa kanya si Levi. Pero wala po kaming relasyon. Agap niya. Siya ang itinago mong boyfriend noon, hindi ba? Ani Lorena. Opo, pero si Levi lang po ang pakay niya. Lumapit din si Arkin sa ginang. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang makita ang anak ko at hindi ako magtatagal. Sige, puntahan mo ang bata sa kwarto. Pumayag din ng ginang. Sinamahan ni Danica sa kwarto si Arkin. Hindi naman ito inabala ang bata at hinalikan lamang sa noo. Can I talk to your mother, Danica? Pagkawa na isabi nito. Ano naman ang sasabihin mo sa kanya?
Secret? Nakangiting tugon nito sa kalumisan. Ginupo na si Danica ng kaba at sana'y pipigilan si Arkin, ngunit biglang nagising si Levi at umiyak. Inasikaso muna niya ito. Nang makatulog ulit ang bata ay hinanap niya si Arkin. Nakalabas na ito ng bahay at hinatid ng mama niya sa gate. Nilapitan niya ang ina. Ma, ano pong pinag-usapan niyo ni Arkin? O sisa niya. Nakalis na ang binata luna ng kotse. Nakiusap lang siya na huwag siyang limitahang makasama ang anak niya. Tugon ng ginang, nakangiti. Yun lang po ba? Oo naman. Pero totoo ba na boss mo si Arkin? Opo. Kung ganun, mayaman pala talaga siya. Late ko na pong nalaman kasi nabubuhay siya noon ng simple. Inilihim niya na anak mayaman siya. Inalalayan niya ang ina papasok ng bahay. Wala na itong lagdat pero panakanak ang nahihilo. Wala akong alam sa relasyon ninyo ni Arkin, Danica anak. Pero alam ko na mahal mo siya kasi ramdam ko ang lungkot mo noon. Mukhang mabait naman siya pero siguradong nasaktan siya ng sobra sa nangyari noon. Alam ba niya dahilan kung bakit ka nakipaghiwalay sa kanya? Ani Lorena. Opo. Kung ganoon, baka may pag-asa pang magkabalikan kayo. Kahit para kay Levi at para magkaroon siya ng buong pamilya. Bahagya siyang napayuko at lumuklok sa couch. May girlfriend na po si Arkin. Nakikisama lang siya sa akin dahil kay Levi. Hindi ako naniniwala na ang bata lang ang priority niya. Sabi niya na mahal ka pa rin niya anak. Napatitig siya sa ina. Hindi ko bensido sa sinabi nito. Galit po sa akin si Arkin at pakiramdam ko'y pinaaasa lang niya ako bilang paghihigante. Dinadaan niya sa kabaitan ng lahat para mas lalo akong masaktan. Tinabihan siya ng ginang. Anak, nilalamon ka lang ng guilt mo. Ganoon na nga po. Mahal ko si Arkin at habang tumatagal na nakakasama ko siya, lalo ako nahihirapan. Natatakot ako na baka hindi rin kami magkaroon ng second chance. Mararamdaman mo naman sa puso mo kung tunay ang pinapakitang effort ng isang tao sa'yo. Alisin mo lang ang takot at guilt sa pagkatao mo anak. Naniniwala ako na mahal ka talaga ni Arkin. Nakikita ko sa mga mata niya. Napawi ang kanyang agam-agam nang makuha ang simpatya ng kanyang ina para kay Arkin. Salamat ma. Niyakap niya ang ginang. Masaya siya na nauunawaan siya nito. Ang kanyang ama na lang ang problema niya. Huwebes ng umaga ay napilitang pumasok sa trabaho si Danica dahil gabi-gabi nang dumadalaw sa bahay nila si Arkin. Kinukulit siya nito. Pagpasok niya sa opisina nito ay kaagad itong nagtambak ng papeles sa lamesa. Ayusin mo mga to. Hanapin mo ang latest record ng international shipment. Sabi nito. Akala ko ba papasok lang ako para samahan kang kumain? Nakasimangot niyang sabi habang inaayos ang tambak na papeles sa lamesa ni Arkin. Kasama yun sa trabaho mo. Pagkatapos mong maayos ang papeles, magluto ka ng lunch natin. Dapat hiwalay ang sahod ko bilang personal cook mo. Abusado ka. Lumipat siya sa kabilang lamesa, dala ang papeles at doon pumwesto. Hindi pa ba sapat ang 50,000 monthly salary mo? Anito. Sinipat niya ito. Nakaharap na to sa kanya at nilalaro ang hawak nitong ballpen. Ikaw naman ang nagdesisyon sa sahod ko pero hindi kasama sa list of works ko ang ipagluto ka. Pwede ka namang umorder online o kaya magpaluto sa cook ng company canteen. Bakit ngayon ka lang nagreklamo? Ang tagal mo na akong pinagluluto. Naiinis ka na ba, Danica? Hindi ba halata? Gusto mo lang talaga akong pahirapan Napangiti si Arkin. Ang tagal namang mawala ng sumpong mo. Nung linggo pa yan Che, paano hindi ako maiinis? Oras na ng tulog, bumibisita ka pa sa bahay. Hindi mo ba alam na wala akong maayos na tulog sa pag-aalaga ng anak mo? Mabuti ikaw anytime pwede kang matulog kasi ikaw ang boss. Konting respeto rin sa oras ng iba, Arkin. Pati si mama na iistorbo para lang pagbuksan ka ng pinto sa gabi. Hindi ka na nakakatuwa. Hey, sa tingin mo ba hindi ako napupuyat? Sa sobrang busy ko sa trabaho, gabi lang ako may oras na bisitahin kayo ni Levi. Pagdating ng bahay, hindi ako makatulog ng maayos dahil hindi ka maalis sa isip ko. Napatda si Danica at otomatikong naudlot ang kanyang inis. Bigla na lamang tumulin ang tibok ng kanyang puso. Hindi na lamang siya umimik at sinimulan ang trabaho. 3 oras din ang iginugol ni Danica sa pag-aayos ng papeles bago natapos. Anong gusto mong ulam? Padaskol niyang tanong sa binata. Gusto ko ng adobong manok na may pinya at patatas. Sabi nito pero nakatitig sa binabasang papeles. Tumayo na si Danica. Magkakanin ka pa ba? Konti lang.
Ikaw, kung gusto mo ng kanin, magdala ka ng marami. Magluto ka rin ng saging na may natamis. Namiss ko yun. Sinipat siya ni Arkin na may ngiti sa mga labi. Paano kung walang saging na saba sa kusina? Magpabili ka. Gusto ko rin ng orange juice. Ano pa? Hindi sumagot si Arkin at kunot noong tumitig sa kanya. Maya-maya ay hinila siya nito sa kanang kamay. Kamuntik na siyang masubsob sa lamesa. Gusto ko ang pagmamaldita mo ngayon. Anas nito. Inilapit pa nito ang mukha sa kanya. Bitiwan mo ako kung ayaw mong malipasan ng gutom. Banta niya. Humagkikik ito. Binitiwan nga siya pero ninakawan muna siya ng halik sa mga labi. Padabog siyang lumabas ng opisina at nagtungo sa kusina ng cafeteria. Kompleto naman ang sangka para sa lulutuin niya. Halos 2 oras din ang ginugol niya sa pagluluto. Pagkatapos ay nagpatulong siya kay Ella sa pag-aayos ng pagkain sa food cart. Mukhang nade-develop na sa'yo si boss Tudyo ng babae. Wala itong alam sa relasyon nila ni Arkin. Imposible yan. Sobrang demanding lang talaga niya. Anya. Pero sa'yo lang naman siya ganyan. Ayoko nang mag-assume, Ate Ella. Baka nakalimutan mo may girlfriend na si boss. Sinamahan siya ni Ella hanggang sa elevator. Sino bang girlfriend ni boss? Tanong nito. Hindi siya nakasagot nang mamataan niya si Sandra na pumasok sa elevator. Siniko niya si Ella at itinuro si Sandra. Pinauna na nila itong makasakay sa elevator. Si Miss Sandra? Bulalas ni Ella. Oo. Hindi mo ba alam na siyang girlfriend ni Sir Arkin? Anya. Biglang natawa si Ella. Hindi. Ang alam ko, single si boss. Si Miss Sandra, assistant ng dating CEO, na presidente na ngayon. O baka hindi na ako updated sa chismis. Puro ka kasi K-drama kaya wala kang pake sa chismis dito. Natawa ang babae. Sa kabilang elevator na sila sumakay dahil ang tagal bumaba ng isa. Hinatid lang siya ni Ella sa labas ng opisina ni Arkin. Maiwan na kita rito, Danica. Magla-lunch na rin ako. Paalam nito. Sige, salamat sa tulong. Hindi nakalak ang pinto ng opisina kaya itinulak na niya habang tulak din ng isang kamay ang food cart. Nang palapit na siya sa workplace ni Arkin ay naaktuhan niyang kahalikan nito si Sandra. Dahil sa pagkawindang ay naitulak niya ang cart at sumubsob sa mesita. Naglikha ng malakas na ingay. Nagulat din ang dalawa. Danica. Gilalas na sambit ni Arkin. Ginupo na siya ng matinding kirot sa dibdib at napatakbo palabas. Uminit na ang sulok ng kanyang mga mata at kaagad na nanubig. Hindi pa siya nakakalayo nang mahabol siya ni Arkin at pinigil sa kanang braso. Danica, wait. Anito. Iniwaksi niya ang kamay nito saka ito hinarap. Tama na, Arkin. Ang sakit na. Nagsisisi ako kung bakit tumagal pa ako rito at umaasang totoo ang pinapakita mo. Sana pala sinunod ko na lang ang kutob ko noon na may hindi ka magandang plano sa akin. Nanginginig niyang pahayag. Danica, mali ang iniisip mo. I didn't mean to hurt you. Pero nasasaktan ako. Napaatras siya at umiling. Oo nga pala. Wala akong karapatang masaktan. Kailangan kong tanggapin na hindi mo ako mapapatawad. Sana kontento ka na sa paghihiganti mo. Hindi naman kita sinisisi dahil ako naman ang naiwan sa'yo noon at nag-asawa ng iba. Sana masaya ka na ngayon. Hindi ako naghihiganti, Danica. Giit nito. Ano? I'm trying my best to fix our relationship, to heal our previous pains. Kung ganyan pala ang gusto mo, anong meron sa inyo ni Sandra? Yung halik, wag mo sabihing wala lang yon. Naudot ang sasabihin ni Arkin nang biglang dumating si Sandra. Arkin, you have a call from Dad. Importante raw. Sabi nito, inabot ang cellphone sa binata. Hindi na naghintay pa si Danica dahil wari sa sabog na ang puso niya sa kirot. Umalis siyang walang tigil sa pagluha ang mga mata. Nakarating na siya ng bahay lulan ng taxi nang maalala niya ang kanyang bag na naiwan sa opisina ni Arkin. Bakit ang aga mong umuwi, anak? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Masama po pakiramdam ko, ma. Anya, dumiretso siya sa kwarto. Sinundan naman siya ng ginang at tinabihan siya sa gilid ng kama. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Wala po ito. Si Levi po, kumusta? Nakatulog na siya. Kauubos lang niya sa gatas na iniwan mo. Lumakas na siyang dumede kaya kinukulang ang 2 bote ng gatas. Sinubukan ko siyang painumin ng formula milk. Okay naman. Padadedehin ko na lang po siya ulit mamaya. Gusto ko po munang magpahinga. Humiga na siya sa kama. Sige, matulog ka na. Doon muna ako sa kusina.
Lumabas naman ang ginang. Nadala niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Ella. Nakiusap siya na kunin nito ang bag niya sa opisina ni Arkin. Ang problema, ayaw umanong ibigay ni Arkin ng bag. Kinabukasan ng gabi ay umuwi ang tatay ni Danica. Balisa. Bakit pa? Kabadong tanong niya sa ama. Inalalayan niya ito paupo ng couch. Pinaalala ulit sa akin ni Mr. Giliara ang tungkol sa utang natin, anak. Ayaw pa rin niyang tanggapin ang bayad at gusto niya ikasal. Anito. Marahas siyang napatayo. Nahihibang na ba siya? Bakit siya ang masusunod? Angal niya. Wala tayong choice, anak. Hindi ko naman nakalaing ganoon ang mangyayari kasi maayos ang usapan namin noon ni Mr. Giliara. Umutang ako at ang bilis niyang nagbigay ng pera. Hindi naman niya sinabi agad na kasal ang gusto niyang kabayaran. Naisahan niya tayo. Ayaw niyang pumayag na mabayaran ng installment. Naisip ni Danica na gamitin ang pera sa savings na para kay Levi nang matapos na ang problema. Kaso hindi na sila okay ni Arkin. Hindi ako papayag sa kasal na yan pa. Anya. Napatayo na ang Ginoo. Pero anong gagawin natin? Kahit magbayad tayo, ayaw tanggapin ni Mr. Giliara. At sabi niya, ang may gusto pala ng kasal ay ang pamangkin niya kasi pera niyang ibinigay sa akin. Lalo lamang siyang nainis. Ayoko pa. May trauma na ako kay Ruiz. Hindi baling wala na akong asawa. Makakaya kong buhayin si Levi. Hindi ako magpapakasal kahit kaninong lalaki. Ikulong na lang nila ako. Nanggagalaiting sabi niya. Natigilan silang mag-ama nang biglang may lalaking pumasok kasunod ng mama niya. Ayaw mong magpakasal kahit sa ama ng anak mo? Ani Arkin. Gilala siyang napatingin dito. Bit-bit pa nito ang shoulder bag niya na naiwan sa opisina nito. Arkin, anong ginagawa mo rito? Balisang tanong niya. Maging si Manalo ay nagulat. Sandali, kilala kita. Ikaw ang makulit na nobyo noon ni Danica. Anito. Ako nga po. May problema po ba? Nilapitan ni Lorena ang asawa na nagpapanik na. Bakit ka narito? Tanong ng Ginoo. I'm here to clarify things. Tura naman ni Arkin. Inilapag nito sa misita ang shoulder bag ni Danica. Ako nga pala ang pamangkin ni Mr. Giliara, ang may-ari ng Anderson International Shipping Company. Bunyag ng binata. Napatitig si Danica sa ama na nagimbal din. Ikaw ang nagpautang sa akin ng 3 milyon? Ani Manalo. Opo. At para mas malinawan kayo, si Mr. Giliara ay kapatid ng yumao kong ina. Siya ang namamahala ng kumpanya habang abala ako sa ibang bagay. Pinamonitor ko kayo nung nagsimula kayo magtrabaho sa kumpanya ko. Nasabi ng tiyuhin ko na gusto mong umutang. Kaya naisip kong pagbigyan ka bilang parte ng plano ko. At tungkol naman sa kaso ni Ruiz del Rosario, ako ang nagpa-imbestiga at kumalap ng ebidensya para masampahan siya ng kaso. Nagpapasok ako ng espiyang maid sa property niya para alamin kung maayos ba ang sitwasyon ni Danica. Hindi ko natiis ang natuklasan ko, kaya inungkat ko ang lahat ng kasalanan ni Ruiz. Nalaman ng mga pulis na siya pala ang nagpapatay sa isang bodyguard niya na na-assign kay Danica, na pinaghihinala ang love affair ng anak niyo. Napatda si Manalo. Maya-maya ay bigla itong lumapit kay Arkin. Lumuhod sa harap nito. Alam kong masama ang loob mo sa akin kasi itinaboy kita noon para hindi makalapit sa anak ko. Patawarin mo ako. Ibibigay ko lahat ng hihilingin mong kabayaran. Samo ng Ginoo. Mukhang wala na rin naman kayong choice. Katulad ng sinabi ko kay Uncle James, kasal ang gusto kong bayad sa utang nyo. Gusto kong pakasalan si Danica. Walang kurap na napatitig si Danica kay Arkin. Hindi niya malaman kung matutuwa o maiinis siya sa lalaki. Arkin, mag-usap tayo. Sabi niya. Nilapitan ito ni Danica at hinila sa kanang kamay. Sumama naman ito sa kanya sa study room. Anong kalokohan to? Iritableng tanong niya. Tipid na ngumiti ang binata. Hindi ako nakikipaglokohan dito, Danica. It's a serious matter. Naalala mo ba yung picture na pinakita sa'yo ni Ruiz? Yung may kasama kang lalaki sa kama? Anito. Natigilan siya. Oo. Huwag mo sabihin ikaw ang nagpadala ng picture na yun kay Ruiz. Nasaktan niya ako dahil sa picture na yun. Iginigiit niyang ako yun kahit hindi naman. I'm sorry about that. Yes, ako may kagagawa ng picture na yun. But for his provocation and to get more proofs that he's a criminal. Ang picture na yun ay edited, Danica. Naisip ko yung picture mo na nakahiga sa kama nung gabi ng anniversary natin at may nangyari sa atin sa apartment ko. Pero nakaplano na ang lahat. Nung dinala ka ng maid sa ospital, binisita kita. Sa araw na yun din lumabas ang warrant of arrest ni Ruiz at nahuli siya. Tumakas ka sa ospital at umuwi sa inyo kaya hindi na muna kita inabala.
Inasikaso ko ang proseso ng pagpapakulong kay Ruiz. Ang maid na pinapasok ko sa bahay ni Ruiz ang tumayong witness na inaabuso ko ng dati mong asawa. May pictures at video siyang naitabi. Nanghihinang lumuklok si Danica sa couch. It makes sense bakit nakita niya noon sa ospital si Arkin, noong bago siya tumakas. Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad ang mga plano mo? Anya. Dahil iniingatan ko rin ang pangalan ko. At para hindi matuklasan ng pamilya ni Ruiz na akong kumikilos laban sa kanya. Sabihin na nating parte yun ng paghihiganti ko. Nung nalaman ko tungkol sa utang niyo, naisip kong utusan ng tito ko na mapalapit sa tatay mo. Tinanggap niya sa kumpanya ang papa mo na hindi alam na ako may-ari. That time, napatawad ko na siya at gusto kong tumulong. Ginamit ko ang tito ko para makuha ang tiwala ng tatay mo. Nung umutang ang papa mo, ako ang nag-approve. At binayaran ko rin ng abogado mo para mapabilis ang annulment mo kay Ruiz. Naintindihan ko na ngayon ng lahat. Kaya pala parang biglang umayon sa akin ng lahat. Ikaw palang nasa likod. Salamat sa lahat ng tulong mo, Arkin. Pero ang tungkol sa kasal na gusto mo, hindi ako makapagdesisyon. Ano? Nagdududa ka pa rin ba sa akin? Nagpanik na ang binata. Umupo ito sa gawing kaliwa niya. Hinarap naman niya ito. Pakakasalan mo ko. Paano si Sandra? Biglang natawa ang binata. Puro ka, Sandra. Insecure ka pa rin ba sa kanya? Paano hindi ako mai-insecure? Naghalikan pa kayo. Napahilot sa sentido ang binata. About the kiss. Sorry. Hindi ko yun napaghandaan. Nagulat din ako nang bigla akong halikan ni Sandra. Sumakto pa sa pagdating mo. Umayos ka, Arkin. Sino ba si Sandra sa buhay mo, ha? Napipikon ng singhan niya. Hindi ko girlfriend si Sandra, okay? Ano? She's my uncle's stepdaughter. Naging malapit lang ako kay Sandra kasi sobrang sweet niya. Maasikaso. Tinutulungan ako sa paperworks ko. Naging assistant din siya ng uncle ko ng ilang taon sa kumpanya. I treated her like a sister pero hindi ko akalain na may lihim pala siyang gusto sa akin. Pero dahil napansin ko na nagsiselos ka kay Sandra, naisip kong asarin at pagselosin ka para lalong lumalim ang pagmamahal mo sa akin. Siyempre, hindi ko hinayaang masaktan ka ng sobra. Umamin noon si Sandra na gusto niya ako, pero binaliwala ako. Sinabi ko sa kanya na may mahal na akong iba. Nung naabutan mo kami sa office, kinompronta ko na siya at sinabing magpapakasal na ako. Nagalit siya at bigla na lang akong hinalikan. Huwag kang mag-alala, alam na ni Sandra kung saan siya lulugar. Lalo siyang nanghina matapos marinig ang paliwanag ni Arkin. Nasobrahan nga siya ng pagkaparanoid at sarili niya lang ang nagpahirap sa kanya. Nakakainis ka. Para akong tangang umiiyak. Maktol niya. Sorry na. Magagawa ko bang saktan ng babaeng natatangi kong mahal? Che, paniwalain mo ako na hindi ka nagkukunwari. Tumayo naman si Arkin at may dinukot sa bulsa ng pants nito. Maya-maya ay bigla itong lumuhod sa harapan niya. Nagulat siya nang maglabas ito ng magarang singsing. Danica, saksi ang Diyos na lahat ng ginawa ko ay para sa'yo. Para maging akin ka ulit. Hindi pa ba sapat ang mga yun para maniwala ka na hindi ako huminto sa pagmamahal sa'yo? Na hindi kita kayang paghigantihan o saktan man lang? At ngayon, patutunayan ko pa na mahal kita. Pakasalan mo ako. Masuyong sabi nito. Pero malaki ang kasalanan ko sa'yo, Arkin. Hindi kita pinaglaban noon at nagpakasal ako sa iba para sa pera. Hindi mo yun kagustuhan, Danica. Masyado mo lang mahal ang mga magulang mo at hindi sila kayang pabayaan. Inaamin kong sobra ako nasaktan noon. Kaya ginawa akong lahat mapabalik ka lang sa akin. Pero kung alam kong masaya ka kay Ruiz, hindi naman kita pipilitin na balikan ako. At hindi ko gigipitin ng papa mo. Palalayain ko na ang puso ko basta maging masaya ka lang. Kaya lang dusa ang inabot mo kay Ruiz. Tapos nalaman ko pang may anak tayo. Kaya hindi ako pumayag na hindi ka maibalik sa buhay ko. Arkin, I'm sorry. Tapos na yun, okay? Kalimutan na natin. Magsimula tayong muli kasama ang anak natin. Now, will you marry me, Danica? Titig na titig siya sa nagsusumamong mga mata ng binata. Inalipin na siya ng galak at naglaho ang lahat ng sakit at guilt sa kanyang puso. Naunahan man siya ng pagluha pero paulit-ulit na tumango. Oo, pakakasalan kita dahil sobrang mahal kita, Arkin. Malapad ang ngiti ng binata at isinuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Hinagkan din ito ang likod ng kamay niya. Thank you, love. I love you so much, Danica. Naluha na ring sabi nito. Tinabihan siya nitong muli at niyakap ng mahigpit. Salamat din, Arkin.
Hindi talaga ako nagkamali na ikaw lang ang lalaking minahal ko. Pangako, babawi ako sa'yo. Anya. Aasahan ko yan, mahal ko. Nang halikan siya nito sa mga labi ay sabik niya yung tinugon. Pagkatapos ng proposal ni Arkin ay formal nitong kinausap ang parents ni Danica. Nagkasundo rin sila. 2 buwan lang ang lumipas ay ikinasal din sila sa simbahan. Hinintay ng mag-asawa na mag-1 taon si Levi bago sinundan. Biniyayaan naman sila ng malusog na anak na babae, na lalong nagpatibay sa kanilang pagmamahalan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.